Kasi mga kababayan, talagang matindi ang nangyayari worldwide. Kung susunod po kayo, titingnan nyo po yung aking Facebook account na Pyron Cristobal. That's my real name. At nandun naman yun, naka blue check yun, tapos may nakalagay doon, Banat Bay. Pag tiningnan nyo po yun sa Facebook, i-follow nyo na po ako, Byron Cristobal. Pag tiningnan nyo doon, sineshare ko yung mga nangyaring event ngayong araw na ito. It is really overwhelming. To the point na, paano nangyari ito? As in, people were amazed. People were shocked. Even foreigners are really shocked. At ang halimbawa ko na nga po doon, ay yung aking pong inatinan mismo dito sa Japan. Alam mo, nung una, medyo, walang biro ito. Hindi ko lang sinasabi pero meron akong doubt na kasi last week lang, nag-rally na ho sila yung umuulan. Maraming tao na nun. As in, marami na. Sabi nung kaibigan ko kasi, si kaibigan ko si Bojo sinasabi niya nga sa akin, napakaraming tao na nun nung umuulan na yun. Nandun din siya. Tapos sabi ko, naku, aatin pa kaya yan? Kasi tandaan ninyo, ang mga OFW, yung holiday o yung tinatawag na day off nila, precious yan Alam ko yan kasi naging OFW ako sa Middle East So yung pag sinabi mong trabaho ka. Nakalimutan ko na kung anong araw ang day off namin doon. I think Monday ata yung day off namin doon kasi Thursday and Friday yun yung big time. May show, di ba? So ang alam ko noon, Monday. So looking forward kami noon na magma-Monday na, day off na. Diyan na ako maglalaba. Diyan na ako magsha-shopping. Diyan na ako pupunta doon sa pasyalang gusto kong puntahan. Yan ang OFW, yan ang buhay ng OFW Marami tayong gusto mong pumunta, tumingin ng isang gamit, doon ka, prepare mo na yun yung day off mo na yun. Kaya nasa isip ko, 2 day off na isasakripisyo ng mga OFW dito sa Japan kasi, mantakin mo, di ba? Hindi sila nag-day off nung lakaran, nag-rally pa sila. Ang haba naman ang rally dito, hindi mabilisan, mahaba. Nagkataon lang kanina, maikli kasi nabigla yung pulis. Nagagalit yung pulis sa amin. Kasi nga, ang expected lang, hundreds lang. Sa tingin ko, umabot ng 1,000 yung naglalakad kanina. At talagang na-paralyze yung Shibuya. Alam mo, ako nga yung nahihiya. Kasi dito, mga kababayan, ang konteksto sa Japan, dito people are courteous. People are embed na sa puso nila yan at sa isip nila na hindi ako makakaistorbo ng kapwa. Mula bata hanggang paglaki yan ng training ng mga Hapon. Kaya nga kung papansin niyo, lagi kong pinopost yan. Isa sa mga na-enjoy ko dito yung coffee shop. Kasi ang coffee shop dito, coffee shop talaga. Hindi yung sa Pilipinas, yung coffee shop parang ginawang palengke na tinatambayan ng ingay-ingay, nagchichikahan. Dito hindi, ang coffee shop, pupunta ka doon mag-isa, magbabasa ka, o di kaya may magko-computer ka. Yung talagang walang ingay. Pag nagsalita ka doon, medyo mapapatingin sa'yo yung tao kasi parang ang bastos mo naman. Nandito para matahimik. Sa tren, ganun din, tahimik. Kahit nga po paglasing ka Paglasing ka, yung mga tao dito talagang nakayuko lang, nakaganon lang Sa atin, paglasing ka, parang siga ka di ba? Paglasing ka sa Pilipinas, parang pagmamayari mo yung bar. Ano yan? Pilipinas, bahay na yan. Bili mo itong ito. Dito hindi ganun. Pagka dito, maingay sila doon sa table mo, kayo. Pero pagkatapos puro ganun pa rin Lasing na yan Kasi nga, ang nila dito, huwag kang makakaistorbo ng kapwa mo. Dito, ganyan ang senaryo sa Japan. Kaya nga kanina, grabe papakita ko sa inyo, sobrang naistorbo yung Shibuya. Mantakin mo linggo to. Ang daming tao sa Shibuya. Tapos itong mga Pilipino naglalakad paikot-ikot. May dala-dala. Tapos sumisigaw. Ayaw pa naman ng mga Hapon yan yung sumisigaw. Ayaw nila yan kasi maingay. Pambihira, non-stop yung Duterte, bring back home Duterte. Mga ganun. Ako nga, gusto ko na sumayaw kanina
Nahihiya lang. Ako medyo ako kanina ha. Para sa mga kababayan natin nandito kanina, medyo nahihiya ako kanina kasi alam ko yung kultura ng mga Hapon hindi ganito eh. Hindi yung maingay. Pag nag-rally sila, ewan ko, parang may prayer rally. Parang ganun sa kanila mag-rally. Di ba, pag nangangampanya sa kanila, tahimik lang. Ganun lang eh, wala na yung, sa atin palaman. Duterte! Duterte! Ganun eh, parang iskandaloso. Di ba? Kanina ho, mga kababayan, para mas ma-imagine ninyo yung nangyayari, ipapakita ko ho sa inyo. Ha? Eto, hindi ko naman inedit na to kasi wala na akong time mag-edit. Basta pinatche ko na lang. Tingnan ninyo ha kung gaano na antala ang trapiko ng Shibuya. At saka ng paikot yan eh, paikot. Ito. Saan na yan? Kita nyo kung gaano kadaming tao? Yung sigaw dito, may iba yung sigaw dun sa likod. Kasi nga, sa sobrang haba na niyan, hindi na magkakarinigan yung isang sigaw. Ang ano dyan, kaya ginawang marcha-marcha yan. Kasi doon dapat kasi sa Hachiko yan gagawin. Alam mo sa Hachiko, yung aso na estatwa doon sa Shibuya. Kaya lang, pag inilagay mo yan, wala. Wala. Siguradong magulo. Overflowing dun sa statue. Kaya inilipat sa malapit na park. Tapos nung inilipat sa malapit sa park, bawal naman mag-stay doon kasi maliit din yung park. So sabi, maglakad na lang. Sige, maglakad. Si Banatbay pa naman. Medyo matanda na, masakit na ang mga kalyo-kalyo, mga tuhod-tuhod. Kaya nung lalakad na yan, grabe ho yan. At take note mga kababayan na hindi ho ito magkakakilala. Okay? Yung mga organizer magkakakilala. Pero the rest, talagang kusa lang silang nagpunta. At alam nyo, marami akong pinupuntahan. Kasi dito, mga kababayan, syempre, ang trabaho ko ho, alam nyo naman, entertainment ako. So, yung mga kaibigan kong mga Hapon, may mga umisiyan dito. So, pinupuntahan ko yung mga umisi nila dito, chinecheck ko bilang consultant nila, sinecheck ko yung mga lugar. Pag check ko ng mga lugar, kahit to sa mismong umisi, meron silang event na Duterte event. Ganong kalupit mga kababayan. Kahit yung mga nandun, mga ano na ho yun mga residente na po yun nag-i-event sila para kay Duterte. Magkukulay green sila, may papalabas silang video. Ganon kalupit yung nangyayari dito sa Japan. Talagang, alam mo sabi ko nga, eto nga gusto ko lang mga kababayan, una sa lahat, gusto kong pasalamatan po si Bongbong Marcos. Palakpakan natin. Pasalamatan si Martin Romualdez. At higit sa lahat, si Torre. Dahil sa inyong tatlo, nagising ang diwa ng mga Pilipino. Dahil sa inyong tatlo, yung mga natutulog na walang pakialam sa politika, nabubuhay lang para sa sarili nila. Naintindihan ko yun kasi mahirap sa Pilipinas, mahirap na dito pag nandito ka na dito at detached ka na sa nangyayari sa Pilipinas Pero dahil sa inyong tatlo, nagising ang mga diwa nila. Palakpakan natin sila. Kahit yung mga walang pakialam sa politika dito, ay nako, yung mga kasama ko dito na mga nagiging kaibigan na natin dito na ang kanilang mga buhay ay malayo naman sa Pilipinas, malayo na. Wala na, dito na pamilya nila, nandito na lahat, wala na sila doon. Pag nagkita kami ngayon, grabe ang tanungan, ang bibigat, parang hirap sagutin. Mamaya sasagutin natin yan. Ang tanong kaagad nila sa akin, may pag-asa pa ba si Tatay Digong na mauwi? Mamaya sasagutin natin yan. Kasi alam nyo mga kababayan, yan po ang tanong ng bawat isa. Ano nangyari sa Pilipinas? May pag-asa pa ba? Panoorin muna natin to.
Pansin nyo, magkakaiba itsura ng poster. Yung mga tarpaulin. Alam nyo kung bakit? Kasi kanya-kanya yan. Hindi yan yung organizer. O ito ha, bitbitin nyo to. O ito, bitbitin nyo. Hindi, kanya-kanya po silang pagawa. Yung isa nga dyan, nakita ko sulat pa eh. As in sulat, Japanese ang pagkasulat. At tas tinanong ko sa kanya, ate, anong ibig sabihin yan? Baka mamaya nagbebenta ka na ng soft drinks dyan. And then, sabi ni ate, ibig sabihin nun, pinapaliwanag niya in Japanese para nababasa ng mga Hapon na nakakakita that yung president namin kinidnap at walang kasalanan yun at dapat ibalik sa Pilipinas. Ang galing ni ate, nakalimutan ko lang picturean, ngayon ko lang naalala, dapat pinicturean ko talaga. Kasi nga, bangingi pa ako niyan. Gagigising ko pa lang yan na yan nakagad na pinuntahan natin. Wala pa akong kape niyan eh. Pasensya na po pala kanina ha, yung mga dumadaan kasi gusto ko man po makipagpicturan. Napapagalitan tayo pag tumitigil yung linya eh. Kasi naglalakad dyan eh. Pag tumigil, sumisigaw yung pulis. Gumaganon yung pulis. Kaya tuloy, naiilak ako baka mamaya ipa-deport ako eh. Sabi na, ang gulo-gulo nito ah. Nagpipicture-picture. Baka mamaya gano'n na sinasabi tapos biglang pa ako. Sabihin, hindi ka pwede makipag-rally dito. Di po ako nagra-rally, nagbibideo po ako. Nagbablog po ako. Kita niya tumatakbo kasi nga pinabibilisan ng pulis eh. Kasi isipin mo imaginein mo, kayo mga nakapunta na sa Japan, may imagine nyo yan, pinatigil ang traffic dahil lang sa haba ng linya. Ang haba ho ng linya na yan. Pinatigil ng mga pulis ang traffic. Sigurado ako busit na busit yung ibang mga Hapon dyan. Bakit po? Pero wala silang choice eh. Actually, tinatanong nga nila yung ibang mga may mga Hapon na sumama, mga asawa siguro ito. Tinatanong nung ilang mga Hapon na dumadaan kung ano yun. Tapos yun nga, pinapaliwanag. Hindi po, lakad po. Kita nyo, tigil. Isipin nyo ang tagal na tumitigil nung traffic na yan dahil lang sa atin. No? Sige po, lakad lang po. Katanggal yung mga taba natin, kanina. Mga kababayan ko sa Japan, Ang hirap tumakbo, tumatakbo rin ako dyan, eh. Lakad po. Dito. Ayan, Hindi nila sinabi marathon pala to. Akala ko marcha lang. Grabe. Kami nila. Dito na mga Hapon. Ayun na. Ayun yung naka-megaphone yung mga pulis. Lakad lang to. Ba't ako tumatakbo? Bring back Duterte! 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 Siyempre, ang mga matitigas na mga taga-SMNI, palakpakan natin mga matitigas na taga-SMNI. Mabuhay kayo, sir. Yan ang masasabi mo una sa lahat, walang bayad. Bakit? Kitang-kita nyo naman, hindi nagtatago. Yung mga aktivistang mga NPA nakagano, may hawak na tarpaulin nakatago yung mga muka. Alam mong binayaran.
Unlike dito, kita nyo naman, iba-iba pa nga yung sigaw. Bakit? Kasi organic di ba? Pag organic ka, iba-iba yung sigaw, hindi kayo tinuturuan, o iba-iba yung tarpaulin. At alam mo, mamaya may kikwento pa ako sa mga inside story. Mga inside story. Gusto niyo malaman? Unya. Ito, maganda ito. Yung ending, nasa ibabaw na kami ng bridge. Kasama po natin si Banat Bay. Ngayon, si Bojo ang ating kaibigan. Everyday kita pinapakit yan! So ito, dalagbit-bit pa si Romualdez. Kita niyo yan, no? Haba nun, no? Walang bayad dyan, mga kababayan. Organic. Walang kinuha sa payatas, yung mga ganun. Walang ganun. Walang kinuha sa tundo, walang ganun. Yan ay organic talaga. Grabe, Alam mo mga kababayan, hindi lamang po sa Japan yan. Para lang sa kaalaman ninyo, hindi lamang po sa Japan yan. Nangyari ho yan sa Canada. Meron ako nakita today, na i-post din nila, Canada, sa Saskatoon ba yun? Saskatoon, ewan ko paano pronounce yun. Grabe, nakita ko, snow pero lumalakad yung mga tao. Hindi ho biro snow dyan sa Saskatoon. Nagpunta na ako dyan. Yung snow dyan, hindi katulad ng snow sa mga Asian parts like Japan, Korea. Yung snow sa Canada, yellow. Dito kasi powdery pa Yung matitiis mo pa kahit papaano. Powdery yung ngayon pagka kinuha mo powder, 'di ba? Yung sa Saskatoon, pag lumapag, yellow, madudulas ka. Ganon yung mga katulad din sa New York, ganon din Matindi pero grabe, hindi mo napigilan yung mga naglalakad po na mga kababayan natin. Ito papakita ko sa inyo rin ito Ito. Sana. Ito naman yung mismong sa Netherlands. Kita niyo yan? Grabe din po yan, Ang dami talagang tao na nagpunta. Pakita natin yung video niya para baka sabihin ninyo edit yan. Alam mo naman yung mga ulul na mga tanso vlogger na tatanga-tanga. Ito pa, isa pa to sa Canada, Ito naman. Ayan, yan sa Canada. Yan, sa Canada. Vancouver. Lupit, Kaya alam nyo mga kababayan, Ito pa, susunod, Ito pa, papakita ko pa sa inyo sa The Hague mismo, sa Netherlands. Grabe. Nakakakilabot. Wala talaga. Pasalamatan nun natin si Bongbong Marcos, si Romualdez at saka si Torre dahil sa inyo nagising ang diwa ng bawat Pilipino. Gusto ko lang po hantugan ang ating yan na andito ngayon. Okay. Yan para lang. Sandali. Chotomate. Yan, easy lang. Okay? At kahit to sa sa Maynila, meron sa Pilipinas, meron din po
Sila Boss Dada, nagpunta naman sa saan ba itong pinuntahan ng mga banateros na ito? Ito mga banateros na ito eh. Nagpunta sila sa ito yung kapatid kong Evan. Ito rin yung mga dalawa ko pang kapatid na naiwan sa refrigerator. Ayan nagpunta rin sila. Gusto niyo bang pumunta sa Japan? Nako po. May mga visa po 'yan. Oo, may mga visa po 'yan. Si Coach Oli at saka si Boss Dada may visa po 'yan. Kung gusto niyo silang pumunta sa March 30 at saka ako, i-request nyo lang po sa SMNI. Sabihin nyo sa SMNI, pwede po ba, natin sila, bombahin natin. De, biro lang. Papuntahin, kasi siyempre may trabaho kami. Diba? Meron kami trabaho sa SMNI. So, para papuntahin kami dito, kailangan malaman ng sabihin nyo sa kanila, punta kayo sa SMNI page. Nire-request po namin ng Banateros pumunta dito sa Japan. Ganyan, yeah. Sama-sama tayo, people power tayo. O kaya naman, nire-request po namin pumunta ang Banatero sa Dahig. Yan. Ganon. Kung gusto nyo kami makita, kung gusto nyo lang naman. Pero kung ayaw nyo kami makita, wala namang problema. Wala tayong magawa. Talaga dyan, hindi nyo kami gusto makita. Wala tayong magawa ba? Hindi, biro lamang po. Anyway, alam nyo mga kababayan, seriously speaking, let's talk about this. Okay? Pag-usapan natin ng bahagya. Bakit po ba importante ang nangyayari ngayon na people power? I think, eto talaga, yung people power noon, nung EDSA, walang nag-utos. Nagkaroon ng sama-sama from different walks of life, different parang group of people, iba-iba. Although, minando ng mga komunista, pero naging organic ika nga. But again, the world already changes. Tama ba? Change. Or whatever. Basta kung ano yung tamang English yun na lang. Huwag na kayong maano dyan. The world changed. Hindi pala changes. The world changed. Nagbago ang mundo. At nagbabago pa. Ang tunay na people power ngayon ay wala na sa Pilipinas. O masasabi nating, mas magandang sabihin, hindi lang sa Pilipinas. Worldwide na po. Dito mo makikita na ang bawat Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo. Kasi dumami na rin ang OFW ngayon eh. Unlike noong 1986, hindi ganun kadami. Ngayon, doble, triple, o more than that. At marami sa atin nasa ibang bansa na. Kumalat na tayo sa ibang bansa. Ang lahing Pilipino, kumalat na po. Kaya ang tunay na people power ay nasa buong mundo na. Ngayon, bakit importante ho itong ginagawa natin? Bakit po ba masasabi natin na kailangan nating gawin ito? 'Di ba? Pakikinggan ba tayo? Yan kaagad ang tanong natin. Anong mangyayari diyan sa kada rally ninyo? Ano lang yan, ngayon lang yan. Sa susunod wala na yan. Hindi na kayo wala na kayong passion, hindi na. 'Yun ang akala ninyo. Dahil mga kababayan, ang ginawa ng administrasyon ni Marcos, ang ginawa ng gobyerno ni Marcos, dinala niya ang laban sa international scene or community. Bakit? Dahil sa ginawa ng gobyernong ito na puwersahang iligal na binitbit si Pangulong Duterte sa ibang bansa, nagsimula na ang international arena. Nagsimula na labanan internationally. Ibig sabihin the world is watching. Yun ang pagkakamali ng Marcos administration. Akala nila dahil sa pag-alis nila kay Pangulong Duterte, mawawalan na ng suporta ang mga Duterte supporters. Ang hindi nila naisip, lalong nadagdagan. Yung mga natutulog ang damdamin, lalong nag-init. Yung mga ayaw makialam, ngayon nakialam na uli. Yung may ibang iniisip, ang iniisip ngayon si Pangulong Duterte na. Dahil sa mali ninyong ginawa na pagdukot,
illegal, binitbit nyo si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Nabuhay ang mga Pilipinong hindi nakikialam. Kasi alam naman natin yan eh. Mahirap, hindi ho tayo, lalong-lalo na ho pag nasa ibang bansa tayo eh. Pero hindi mo ba mapapagkaila, kahit ikaw ay nag-i-Ingles, kahit ikaw ay nagninihongo, kahit ikaw ay nagko-Korean o Chinese o whatever language na ginagawa mo, ang puso mo, pagbali-baligtarin mo ay Pilipino pa rin. Kahit nasa ibang bansa ka, Pilipino ka pa rin. Uuwi ka sa Pilipinas. At kahit anong gawin mong pagbabago ng itsura mo, kahit mukha ka ng Chicano, ang tingin pa rin ng ibang lahi, ikaw ay Pilipino. At dahil doon, apektado ka sa nangyayari sa bansa mo. Yun ang katotohanan. Kaya bilang Pilipino sa ibang bansa, whether you are an OFW o migrant worker or resident ng bansa na yon, hindi mo mapapagkaila na ang tingin pa rin sa ng tao ay Pilipino. Kaya dapat kang makialam. At ngayon, dahil patuloy na dumadausdos, pabagsak ng pabagsak ang Pilipinas, nanonood nga ako eh. Ngayon lang may nakita ako news. Niratrat ng isang SUV yung sasakyan na isa. Alam nyo ginawa nung isa? Ang lupit mga kababayan. Dumungaw yung bumabaril. May bit-bit na mahaba ah. As in, yung Armalite. Niraratrat yung kabila. Sabi ko, ano na to ah? Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Hindi ko biro. Nasa news po yan. Nakita ko lang bago ako magsimula. Sabi ko, ganun nakagulo sa Pilipinas talaga. Tapos makikita mo, nagsashabu sa Facebook. Alam mo, nakwento ko nga sa isang hapon to eh, nakausap ko. Kasi tinatanong niya, what is happening to your country? Blah, blah, blah. Sabi ko, kwento ko. Tapos sabi niya, tinatanong niya, why are you always here? Ginaganyan niya ako. Sabi ko, because in Japan, even if you drink, even if you're drunk or drink, di ba? Maglakad ka sa karsada, walang gagalaw sa'yo. Kahit bumulagta ka pa dyan, walang gagalaw sa'yo. Pagising mo, nandun pa yung cellphone mo, nasa tabi. Bakit? Kinuha, pinulot, binalik sa'yo. Totoo, di ba? Sa Pilipinas, wala. Tapos kaya nga nung tinatanong niya, bakit? Ano bang nangyayari? Tapos kinuwento ko nga yung may makikita kang nasa Facebook na nagsashabu, ganyan-ganyan. Nagtataka siya, what is the government doing? I don't know. Totoo lang yung nasagot ko. I don't know. I really don't know. I cannot answer your question. Kasi sa kanila, it's not normal. Pero sa atin, bilang mga Pilipino, normal na yun. Kaliwat kanan, meron niyang kwento si Mocha. Sa harapan niya mismo, na witness niya, inisnatch yung bag ng isang foreigner ata yun, if I'm not wrong. If I'm not correct. Correct me if I'm wrong. Ang banat ba? Napunta ka lang ng Japan, naging ano na yung English mo ah. Hindi, totoo po. Di ba sabi niya pa nga parang sabi daw sa kanya nung tricycle driver, ma'am, normal na po yan dito sa amin. Araw-araw na po yan, wala namang ginagawa ang pulis. Sa loob-loob ko, mga kababayan, ganun ang sitwasyon sa Pilipinas. Pabagsak na. Sa tingin ninyo, hindi nakikita ng buong mundo yan? Nakikita yan ng buong mundo. Bakit? Ang news nasa social media na. Yun ang pinagkaiba. Ang social media, international ho yan. So, ibig sabihin, nakikita po ng buong mundo pag they try to... Nakita nyo ba yung mga foreigner na ninanakawan? Meron pang foreigner sa Boracay, ginahasa, tas pinatay. Sa tingin nyo, hindi kumakalat yan? Eto pa, meron pa kay kwento ha. Nung nasa Hong Kong kami, may nakausap akong Chinese. Chinese na ano. Tapos tinanong namin, why are you not anong favorite place mo to visit? Tapos alam mo, eto ano to young adult to ito. Tapos alam mo, sad to say, sinabi niya, the least na gusto nila mag-visit is sa Pilipinas daw. Sabi ko, why? Remember the Hong Kongers, Hong Kongers ba tawag doon? Oo, mga taga Hong Kong na
doon sa hinostage nung isang, ewan ko, isa bang pulis yung nag-anaamok sa bus sa Luneta. Nung nabalitaan daw nila yun, kumalat sa Hong Kong yun, and they don't want to go in the Philippines anymore. Ganun naman talaga epekto, di ba? Pag merong lahi nila na nayari o sabihin na nagawa ng krimen sa Pilipinas, ayaw na nilang pumunta. Imagine niyo yung balita na taga-ibang bansa na pinatay, na ginahasa sa Boracay ba yun? I don't know kung tama yung ano ko yung naalala ko. Hindi ako sure kung ano yan. Baka mamaya may mali ako eh. Pero gayon pa man, sa Pilipinas. Diba? Tapos, sa tingin ninyo, hindi mababalita yun sa bansa nila. So, pag nabalitaan yun, anong iisipin nila sa Pilipinas? Hindi safety. Diba? Ganun lang naman eh. Kasi the best marketing para sa tourism, yung gaano ba kaayos ang bansa mo? Yung mga tao, lalo na ngayon, usong-uso vlogger ngayon, di ba? Mentakin mo, puntahan ka ng mga vlogger sa Pilipinas, tas madudukutan ka. May experience ka. Meron nga kumalat, di ba, isang vlogger na niloko ng taxi. Kumalat din yun. Imaginein mo, yun na nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, Pilipino ka. Di ba? Iisipin mo ngayon na wala namang epekto sa amin. Hindi. Ang tingin pa rin sa'yo ng mga ibang lahi, dyan yung mga mandurukot, dyan yung mga minanggagahasa, dyan yung mga adik. Alam mo yun? Basta ako, isagot ko nga kanina, tinanong ako, sabi ko, ang tinatanong kasi sa akin kung ano ba ginagawa ng presidente ko. Ito, hindi to political na nakausap ko lang to sa isang izakaya, yung parang inuman nila. Alam mo, ang sagot ko sa kanya, I really don't know, but let me show you something. Tapos pinakita ko yung isang lalaking gumaganong-ganon. Sabi ko, do you see this? What do you think? Sabi niya sa akin, he's a cocaine addict, sabi niya. Do you know? This person? This person is the one in charge. Yun na lang. Really? Sabi sa akin really? Yeah, now you know. Alam mo, masakit sa damdamin ko yun. Kasi, even if I don't like it, even if I don't like that person pala, Pilipino pa rin siya eh. Tapos ang problema, yun pa yung leader natin. Diba ho? So, parang sa tingin mo ba nakakatuwa? Kaya lang, wala eh. O wala tayong magagawa. Damay tayong lahat. Kung anong gawin ng gobyerno natin, kung paano mag-response ang gobyerno natin, damay lahat. Kaya nga mga kababayan ko, lalong-lalo na kayong mga OFW na nakikinig sa akin. Madami daw tayong followers sa iba't ibang lugar ng mundo. Ito na yung pagkakataon. If you cannot go in the Philippines and ilabas nyo yung inyong saloobin, sumama kayo sa mga rally. Ilabas ninyo ang inyong saloobin. Makikita yan ng buong mundo. At magtataka sila. Bakit itong presidente na ito, which is si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay naandi dito sa ICC while the Filipinos love him so much? Yan ang tanong sa akin ng mga Hapon na nakakausap ko. Tinatanong nila kung bakit ba daw. Kasi they like Duterte. Yung mga Hapon, gusto nila si Duterte. Nagtaka sila kung bakit inuusig ng ICC si Duterte. Tapos, ngayon nakikita nila all over the world, mahal na mahal ng mga Pilipino si Duterte. Mapapa-question ang mga ibang bansa. At ang mga ibang bansa, mas matino mag-isip, hindi katulad ng mga nakaupo sa atin ngayon. Mapapatanong sila, bakit? Kasi alam mo, magdala ka ng kriminal dyan sa ICC. Sa tingin mo may magrarally. Walang pakialam ang mga Pilipino kung kriminal ang dadalin mo dyan. Baka nga magalit pa talaga eh. O matuwa pa. Pero ngayon, mantakin mo makikita nila sa dahig yung ganitong klaseng crowd, ganitong kadami na crowd. I mean, makitan mo yan, yung ganyang kadaming crowd. Netherlands yan, mantakin mo ha. Mantakin mo mga kababayan, nasa ibang bansa,
nagsama-sama kayo. Kaya alam nyo, palakpakan po namin kayo. Yan ha. Ang dami ho niyan. Oh, balita ko nga, nandyan pa si BP Sara Duterte at nagsalita po. So, maniwala ko kayo, grabe ho yung mga ginagawa ninyong mga ganyan. Nakakatuwa ho yan. At alam nyo, dahil dyan, posible ho. Marami nagtatanong sa akin, posible pa bang makalaya si Pangulong Duterte? Who knows? Diba? Tandaan ninyo, may mga konsensya. Mas may tiwala naman akong may konsensya yung mga nakaupo sa ICC kaysa sa mga nakaupo sa Pilipinas. Hindi. I mean, 'di ba, minsan may doubt tayo kasi may lumalabas na picture na kasama yung isa sa mga demonyita sa Pilipinas. Hindi ba? Ganyan tayo eh. Pero gayon pa man, kahit papaano mga kababayan, hindi ganun kagarapal ang mga muka ng mga tao diyan. Hindi lang naman po kasi isa magdi-decide diyan eh. Hindi ho ganyang kagarapal ang mga mukha niya mga yan. Compare ho sa mga nasa Pilipinas. Yung sa atin, wala. Harap-harapan tinatarantado tayo. Harap-harapan tayong ginagago. Yung sa harap mismo ng mga senators natin sa hearing, pabago-bago. Ito nga eh. It's no longer batas ang nasusunod. Kung ano yung sa tingin nila, yun ang nasusunod. Kontakin mo, meron kang sekretary yung sinabi niya, walang kapangyarihan ng ICC, bla bla bla. Tapos biglang sasabihin sa hearing, meron ng karapatan sa mga individual na mga tao. Para lang baluktutin yung katotohanan. Meron di isa man namang sekretary, sasabihin niya, ang nagplano nito kami, pinlano namin ito. Tapos biglang merong isa magsasabi, hindi naman namin pinlano yun eh. Tapos yung mismo nagsabing pinlano niya, hindi yun ang ibig ko sabihin. Tarantado talaga yun, no? Ganun nakatarantado sa Pilipinas ngayon. Ganun kagarapal ang mga opisyal natin. Harap-harapan tayong ginagago. Kaya nga mga kababayan, mag-ingay tayo sa buong mundo. Ulitin ko, sa buong mundo. Lalong-lalo na sa March 28 na kung saan ay birthday ng ating Pangulong Duterte. Mag-ingay tayo. Nagsimula na ang people power sa buong mundo. Worldwide na po ang people power ngayon. Hindi na po sa Pilipinas. Buong mundo na. Kita nyo yan sa social media. Iba't ibang lugar. Paano natin gagawin yan? Number 1, pumunta kayo sa rally kung kaya ninyo. Okay? Magkano lang naman yung pamasahe dyan? Kayang-kaya nyo yan. Lalo na, kanina nga may nakausap ako eh. Eto atin-atin na lang to. Huwag nyo sa kwento Meron isang alyansa na makagago, alyansa ng mga manggagago na senador, may kinontak dito sa Japan. Gusto namin mag-event dyan. Tapos yun. Syempre, Duterte yung organizer. Sabi niya, hindi, sorry, pasensya na talaga. Ano kami, solid kami. Straight PDP kami, at saka straight Duterte team kami. Okay. Sige, lahat ng organizer, lahat ng mga atin, bibigyan natin ng 5,000 yen. Alam mo, yung mga organizer, lalong na insulto at nabuisit. Sabi, putang inang yan, babayaran pa tayong 5,000. Yun sila kaya ang bigyan natin ng ichimang. Nung isang lapad. Hindi ko na lang sasabihin kung sino itong kandidato na ito. Mayaman tong hayop na ito eh. Hindi ko sasabihin. Wala akong kalayaan magsabi. Kasi hindi ko pinaalam. Nechichismis ko. Basta, ganun katindi ang mga kababayan natin. Kasi dito, pagka nagpunta yung mga yan, babatuin yan dito eh. Maniwala kayo sa akin. Yun nga lang artista na nagsabi ng deserve, hindi makatungtong dito eh. Hindi makatungtong. Ngayon, dati nakakatungtong siya dito pero dahil sa deserve niya, hindi makatungtong dito. Yan ang tinatawag nating people power. Diba? Dahil totoo naman po yan. Ayan ay protektado ng ating konstitusyon. Article 2 yun. Nakalimutan ko na kung saan article yun. Diba? Yung the power emanates from the people. Dapat naman talaga eh. Kaya dapat magtipon-tipon tayo. Yan ang una nating gawin. Magtipon-tipon tayo. Magkanya-kanya na ho tayo ng print, ng tarpaulin, sticker, sombrero. Ako, katulad ko, may sombrero kaming ginagawa. Kaming mga banateros, tsaka sticker.
Kanya-kanya na ho tayo kasi tayo naman yung nakakaluwag lalo na pag nasa ibang bansa kayo. Pangatlo, pag may nakita kayo sa social media, matik yan, share nyo na kaagad. Sa lahat po. Basta, nandali siguraduhin nyo munang legit yun kasi makikita nyo naman yan eh. Ang mga nagpo-post, kunwari, yung Japan event, ang magpo-post yung mga nandun talaga sa Japan. Di ba? Huwag kayo maniniwala dun sa mga, tignan nyo yung account. Okay? Pag nakita ninyo, may share siyang video, tignan nyo yung account. Nandun ba talaga siya? Kung wala naman siya dun, ay gago siya. Ganun, di ba? Kaya nga, better na instead of i-upload nyo sa sarili ninyo, mabuti yung isi-share ninyo dun sa pinanggalingan talagang source. Para makita ho ng buong mundo. At magimbal ho ang, kasi kanina ho, trending ho sa Netherlands daw yung Duterte. Trending daw talaga. Grabe, sabi ko, mantakin mo ganun kadami ang tao. Hindi biro yun mga kababayan. Yung tao kanina sobrang humanga ako. Nagulat ako Hindi biro yan yung ganyang kadaming tao. Hindi biro yan Diba? Ang dami po niyan. Ayan Ang lupit po niyan Talagang kanya-kanya po yan Diyan yung kadami At organic yan. Hindi yan inorganize. Yung bagang pinag-usapan, pupunta tayo ganito. Hindi. Organic. Kahit kanina may mga nakita akong mga kaibigan ko na wala namang kinalaman sa organization ng mga organizer o sa mga organizer dito. Pero nandito, nagpunta sila sa event. Kasi nga po, they really support Duterte. At kung kayo ay nasaktan doon sa ginawang pambababoy sa ating Pangulong Duterte, pumunta kayo. You know why? Pag hindi na ibalik si Pangulong Duterte, malaking mangyayari.